Mapagpalang araw mga kabiyaya. Every day is Lord's Day. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Kaya sa araw na ito, mag-soap muna tayo. Samahan po ninyo ako sa maikling pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ang ating pong espiritual na pagkain. Ano po ang ating espiritual na pagkain ngayon? Basahin po natin ang aklat ng Ezekiel, Kapitulo 12, talatang 21 hanggang 28. Ganito po ang sinasabi. Sinabing muli ng Panginoon sa akin, anak ng tao, ano itong kasabihan sa Israel na lumilipas ang panahon pero hindi natutupad ang mga propesiya? Sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos ay magpapatigil sa kasabihang ito at hindi na muling sasabihin pa sa Israel. Sabihin mo rin sa kanilang malapit nang matupad ang mga propesiya. Tiyak na mawawala na sa Israel ang mga maling pangitain o mga panghuhula ng kasinungalingan. Sapagkat kapag ako ang Panginoon ay nagsalita, tiyak na mangyayari. Hindi magtatagal at magaganap na ang mga sinasabi ko tungkol sa mga rebelding mamamayan. At mangyayari ito sa panahon ninyo, ako ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sinasabi ng mga mamamayan ng Israel na ang mga pangitain mo at mga propesiya ay mangyayari pero matagal pa. Kaya sabihin mo sa kanila, ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi na sa lalong madaling panahon ay magaganap na ang mga sinasabi ko. Oo, mangyayari na ito. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Katulad po na nangyari sa mga anak ni Israel nang sumuway sila sa Diyos at hindi agad nakaranas ng anumang masamang kahinatnan, sinabi nila, iniwan ng Panginoon ang lupain at hindi nakikita ng Panginoon. Sabi po ng Ezekiel, Kapitulo 9, talatang 9, na nagpapahiwatig ng kanilang paniniwala na ang Diyos ay nawala na ng interes sa kanila at walang pakialam sa kanilang masamang mga ginagawa. Pero nagkamali sila. Pagod sa kanilang pagkaligaw, sa wakas ay sinabi ng Diyos, wala na sa aking mga salita ang maaantala pa. Anuman ang aking sabihin ay matutupad. Sabi po yan sa Kapitulo 12, talatang 28. Kapag ipinagpaliban ng Diyos ang disiplina, hindi ito dahil sa kawalang interes. Ito ay dahil sa kanyang mismong kalikasan. Siya ay mapagbiyaya at mabagal sa pagkagalit. Sabi po ng Roma, Kapitulo 2, talatang 4. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makaliligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat sa pagiging mabagal sa pagkagalit at puno ng habag. Naway hindi ko ipagpalagay ang iyong awa na sa pamamagitan ng pag-aakala na walang magiging kahihinatnan sa aking kasalanan. Tulungan mo akong ipagtapat ito. Amen. Kung nais po ninyo na mabusog at mapagpala ng espiritual na pagkain, inaanyayahan po namin kayo na sumubaybay sa amin sa bawat araw. Maaari nyo rin po itong i-follow, like and share para mas marami pa ang mapagpala at maabot ng mabuting balita. God bless po sa ating lahat.